Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Kinasuhan po ni Donald Trump yung ICC. Yung ginagamit po ng mga kalaban natin yung ICC, pakinggan nyo to. At tinarantado ni Donald Trump yung ICC mga kareaksyon. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan ay hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito. Mga kaalyado nito! Alam po ba ninyo na si Pangulong Duterte kaalyado ni Donald Trump? O ngayon, Bobong Marcos! Kinasuhan na ni Donald Trump yung ICC. So lahat ng mga nag-iimbestiga ngayon kay President Rodrigo Roa Duterte, nakasuhan na. Siguro nag-usap sila. Hey Donald, hey Rodrigo, how are you? Hey Donald, they're trying to pin me down over here. They are using the ICC against me. What you gonna do when it comes to you? What you gonna do, Donald Trump? Don't worry. Don't worry. Not what you gonna do. Don't worry. Don't worry. Don't worry, Rodrigo. I will going to kasuhan them. Yes. Charge them everything. Everything. I will charge them. Okay, Rodrigo. I want to see you when I see you. Okay. All right. Don't worry, Rodrigo. Your daughter will become president soon. Yeah, I know the Marcoses. All right, Rodrigo. Take care of your health. Bye. All right. Ganun po nag-usap sila. Ngayon, yung mga ICC, mga kareaksyon, nakasuhan na. Nakasuhan na lahat ng ICC. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan ay hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito. Matatandaan noong November 2024, may inilabas na arrest warrant ang ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng mga di umano'y krimen sa Gaza. Kinasuhan po si Netanyahu, Prime Minister ng Israel. Pinadala siya ng warrant of arrest. Ang ginawa ni Donald Trump, kinasuhan niya yung ICC. Oy! Yung mga ICC nation dyan, makukulong na lahat ng mga taga-ICC niyan. Wanted sila sa United States of America. Yung mga pinagmamayabang yung ICC, kinasuhan na ni Donald Trump. At bago pa maaresto si Prime Minister Netanyahu, ay ipapa-aresto na ni Donald Trump. O ngayon, baka kasama yung mga ICC ginagamit nyo dito sa Pilipinas, yung mga maritas na ICC. Alright, pakinggan ba natin? Binatikos ng White House ang ICC, sinasabing pinahina ng ICC ang karapatan ng Israel sa pagtatanggol sa sarili habang hindi pinapansin ang mga kilos ng Iran at mga anti-Israel na grupo. Diba? Yung mga ICC na yan na hindi nila pinapansin yung mga nasisirang buhay ng mga kabataan dahil sa pinagbabawal na droga na yan. Kapag si Pangulong Sara Duterte na nakaupo dyan sa Malacanang, kakasuhan din niya yan at pa-aresto niya. Tatawagan niya yung Interpol. Hello, Interpol. Yeah. Can you arrest all the ICC? Yes. Arrest all of them and bring them to the Philippines, alright? Alright. See you. See you when I see you. Yan po ang mangyayari sa mga ICC. Mantakin mo yan
kinasuhan ni Donald Trump yung ICC. Yung ICC, sila po yung nanguhuli sa mga politician, sa mga leaders, sa mga tiwali. So ang ginawa ni Donald Trump, kinasuhan niya yung ICC. Wanted sila dito sa Amerika. Pag tumungtong sila dito, ulihin niyo. Ay, dito naman po tayo kay Carpio. Pagpapatawag ng special session ng Kongreso ang isa sa nakikita ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na solusyon para matalakay ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pwede itong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget na kinekwestiyon ng ilang mambabatas at ilang kritiko. Ito anya ang magiging daan para makapagpulong ang Senado bilang isang impeachment court. Tingin ko pwede pag talagang if there is a will. Kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they're in session. That's one way to do it. Sa makatwid, ayon kay Carpio, kung gugustuhin, may paraan. Alam niyo, niloloko ni Carpio yung Malacanang. Niloloko po niya, yung ibig sabihin, ginogoyo niya yung Malacanang, yung House of the Representative, tsaka yung Senate. Bakit? Hindi nyo narinig, hindi nyo... Gusto pong madali ni Carpio yung mga gumawa ng GAA. Di ba may problema yung Bicam? Bukas ididimanda si Tamba sa Quezon City. Sa Regional Trial Court sa Quezon City. 'Di ba? Kakasuhan siya ni Topacio, tsaka ni Attorney Lambino. Tsaka ni Attorney Bondok. Pakinggan po ninyong mabuti sinabi ni ni kumparing Carpio. Pakinggan niyo Pagpapatawag ng special session ng Kongreso ang isa sa nakikita ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na solusyon para matalakay ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pwede itong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget. Sabi ni Carpio, pwede namang tawagan magtawag ng special session yung Senado, Kongreso, talakayin yung GAA, yung 2025 national budget. Paano tatalakayin yung national budget? May problema. Ayos din si Carpio, Sabi niya, pwede kayong tumawag ng special session. Sinabi pa niya kung ano pag-uusapan sa special session, Talagang naka-specify. Yung national budget ng 2025 pag-usapan nyo. Gusto yata niya makasuhan yung Senate President, si Tamba, tsaka si Ngagba. Ayos ka rin, Carpio, Pakinggan po rin. Pakinggan po rin na mabuti. Trial ni Vice President Sara Duterte. Pwede itong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget na Akala po nila, tuturuan ni Carpio na, sige mag-special session kayo para sa para sa impeachment. Pero, para naman makapag-combine kayo ng impeachment, una, talakayin nyo muna yung yung 2025 national budget. Di ba may malaking problema yan? O bakit ganyan na sinasabi ni Carpio? Binuburdagol kayo ni Carpio. Salute sa'yo, Associate Carpio. Lalong hindi magtatawag ng special session yan. Ang pag-uusapan pala yung national budget. Di po ba mga ka-reaction? Matatakot lalo yung tatlong yan. Si Kilay, si Tamba, si Ngagba. Sinabi ni Carpio, pwede tayong magtawag ng special session, President. Pag-usapan daw natin 2025 national budget. Tapos pag-usapan natin yung impeachment, no? Okay? Tuloy natin. Kwestiyon ng ilang mambabatas.
Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget na kinekwestiyon ng ilang mambabatas at ilang kritiko. Ito anya ang magiging daan para makapagpulong ang Senado bilang isang impeachment court. Tingin ko pwede pag talagang if there is a will. Kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. That's one way to do it. Sa makatwid, ayon kay Carpio, kung gugustuhin, may paraan. Pero aminado siyang magiging hamon para sa Senado ang matitirang araw dahil kailangan ding bigyan ng panahong makasagot ang kampo ni VP Sara Duterte. So matagal yun, 10 calendar days. So talagang maiwan dyan sa 20 days, konti na lang. So ang sabi ni Senate President Escudero, babaguhin namin ang procedure para magkakaroon na lang ng judicial affidavit. Dagdag niya, hindi rin pwedeng makialam ang Korte Suprema at atasan ang Senadong simula ng impeachment trial sa pamamagitan ng writ of mandamus o written order. Sa kabila nito, sinabi ni Carpio na may dapat isaalang-alang kahit na sinabi sa saligang batas na kailangang gitisin agad ng Senado ang verified complaint oras na maihain na ito. Suggestion ko, kung hindi nila magawa ngayon during the break, it will be carried to the next Congress na. Kasi kulang na talaga sa oras. Pero giit ni Attorney Tranquil Salvador III, isa sa defense lawyers sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, hindi na ito dapat itawid sa susunod na Kongreso. Kung gusto po nila, magkakaroon ng legal question kasi wala pang sinasagot na ganyang kaso ang Korte Suprema. Kung tutuloy siya, sa aking pananaw, hindi na po dapat yun. Dagdag ni Salvador, depende ang takbo ng paglilitis sa ilalatag na rules ng mga senador na uupong mga hurado sa impeachment court. Anya, 3 lamang sa 8 articles of impeachment ang natalakay ng prosecution panel sa impeachment trial ni Corona bago siya nakatulang guilty ng senator judges. Kasi mayroong opening statement, bawat bahagi, tapos magpipresenta sila ng ebidensya, sabihin ng prosecution, isa lang kami. 2. Tapos ang depensa, siyempre yun lang ang presenta, yun lang haharapin nila. Tapos closing argument, botohan na. Hindi sila bound dun sa dami ng articles of impeachment. 7 articles of impeachment laban kay Vice President Duterte ang inihain at ipinadala ng Kamara sa Senado. Una nang nanindigan si Senate President Francis Escudero na sa ngayon wala siyang balak na humiling ng special session sa Pangulo at sa Hunyo na tatalakayin ang impeachment sa plenaryo. Anya, hindi espesyal ang pangalawang Pangulo para madaliin o ipagpaliban ang impeachment trial dahil sa kanya. Harleen Delgado, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang Anak ka ng Wala na po. Nagkakaroon na po ng Delima si Delima. Nagkakaroon na po ng tanungan, sabi ni Carpio, hindi. Alam niyo kung anong gagawin niyo, pag-usapan niyo yung magtawag kayo ng special session, yung Congress tsaka yung Senate. Tapos, ang pag-usapan niyo muna, yung budget ng 2025. Kasi maraming katanungan yan. Tapos, ipasok niyo yung tinatawag na impeachment. O baka pag pinag-usapan yung budget ng 2025, mauna pang ma-impeach si Bobong Marcos. Di po ba mga kareaksyon? Ito naman, pakinggan natin to ha. Pakinggan natin to. Nagkakagulo na po mga kareaksyon ha. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Special session ng Senado. Dapat na raw humiling ng special session ng Senado sa Pangulo para masimulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May mungkahi naman ang isang dating Supreme Court Justice kung paano yan gagawin. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Kahit naka-break, pwedeng magsagawa ang mga senador ng special session para Nalata po ninyo lahat po ng mga mainstream media kung anong binalita nung isa, pare-parehas ang balita nila. Totoo po yan. GMA7, ngayon to, Channel 5, parehas ang balita nila. Paggan nyo ha. para agad masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay dating Associate Justice Antonio Carpio.
Posible raw ito kung hihilingin mismo ng Senado kay Pangulong Bongbong Marcos at mabibigyan sila ng higit 20 araw. Dagdag ni Carpio, pwedeng idaan yan sa pag-amyenda sa General Appropriations Act ng 2025. Madali naman lang i-amend yung GAA. Siguro isang session day lang yon. So may extra sila ng mga 20-24 days. Opo. So kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court. Matatanda ang Paano? Anong gagawin ninyo pag pinag-usapan ng GAA dyan? May makukulong dyan. Aamyandahan eh. Ang tanong, ba't pinirmahan? Diba, wag mo nang pakialaman yun, Carpio, kasi nasa Supreme Court. Pinapagpaliwanag na yung 3, 4 pala. Alright. Sinabi ni Pangulong Marcos na wala siyang papel sa impeachment ni VP Sara, pero bukas daw siya sakaling kailangang magpatawag ng special session. Matuloy man inamin ni Carpio na hindi pa rin sapat ang nasa 20 araw dahil kailangan daw ng 10 araw para mapasagot ang respondent. Ang pwede naman daw gawin dyan ng Senado, kumuha ng judicial affidavits sa mga testigo. I-judicial affidavit na lang nila, lahat na witnesses. So pagtawag ng witness, cross-examination, mabilis na. So kaya yon 3 days for the prosecutors, 3 days for the respondent. Tingin ko pwede pag talagang if there is a will. Sa usapin naman ng pagpapa-inhibit sa mga kaalyado ng bise sa impeachment trial, iginiit ni Carpio na voluntary lang ang inhibition at hindi pwedeng iobliga ng Senado. Nauna nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na sa pagbabalik sesyon nila sa Hunyo, masisimulan ang paglilitis kay VP Sara. Kung talagang hindi raw itutulak ng Senado na magkaroon ng special session, ayon kay Carpio, pwedeng sampahan na lang muna ng kasong plunder si VP Sara, partikular sa kanyang paggasta ng 125 million pesos na confidential funds. Oras na makasuhan ang bise, pwede rin siyang madisqualify sa pwesto. And if it's a plunder case, it will be non-bailable. So, pwede yun. That's within the authority of the executive branch. Nagbabalita mula So, desperate move na po yung plunder. Kasi ang usapin po dito, doon pa lang sa get-go, wala na yung plunder case eh. Kasi ano na yun eh, ang tawag doon na confidential fund kasi, wala namang problema si VP Sara sa COA. Paano siya magkakaroon ng plunder case?